Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa panibagong episode ng Tati TV. Ako po si Ace Marco Gumba, Area Sales Supervisor ng Sante Feeds Corporation, and I will be your host for today. Karaniwang inaalagaan ng tilapia sa mga lawa at freshwater pan. Pero alam nyo ba na pwede din itong alagaan sa brackish water pan? Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Dadalawin din po natin ang isa sa mga farm na matagumpay na nag-aalaga ng brackish water tilapia upang malaman natin kung paanong tulad nila tayo din ay kikita sa pag-aalaga ng brackish water tilapia. Pero bago yan, pag-usapan muna natin ano nga ba ang brackish water tilapia at ang merkado nito. Ang tilapia ay isa sa major food species for aquaculture. Ito ay may magagandang katangian. Isa na dito ang kakayahang mabuhay sa paiba-ibang kondisyon ng kapaligiran. Matibay sa sakit. Madali po itong paramihin at mainam sa panlasa. Kadalasan, ang tilapia ay inaalagaan sa freshwater ponds. Bagamat marami rin sa species nito ay euryhaline. Ang ibig sabihin po ng euryhaline, ito ay may kakayahang mabuhay sa magkakaibang salinities o antas ng alat sa tubig. Ang Tilapia mozambica ay isang variety species ng tilapia na nabubuhay sa saline water. Kaya itong mabuhay sa fish pan ng 32 to 40 ppt. Kaya lang, konti lang ang nag-aalaga nito. Sa kabilang banda, ang Nile tilapia ay isa sa pinakamagandang uri ng tilapia na pwede nating alagaan dahil ito ay mabilis lumaki. Samantalang, ang Mollubichus, ito po ay crossbreed ng Mozambica at saka ng Nile tilapia. Ito ay isinagawa ni Dr. Wesley Rosario ng National Integrated Fisheries Technology Development Center ng Dagupan City. Dito sa Sulin Farm, ang ginagamit po namin is yung hybrid tilapia. Ito po yung black at saka yung red tilapia. Kinokondisyon po namin siya ng 20 araw para maging saline tolerant. Ito ay ibinebenta namin ng freeze chilled. Ang presyo nito, yung red tilapia is nasa 89 to 90 pesos per kilo. Samantalang yung black tilapia naman is nasa 82 to 85 pesos per kilo. Sa ngayon, kaunti pa lang ang nag-aalaga ng tilapia sa brackish water ponds. Kung kaya napakalaki ang potensyal nito kung ito ay makikilala o malalaman nila ang kainaman nito, lalo na sa lasa. Tsak na tatangkilikin ito ng mga tao. Eventually, lalaki ang demand nito sa merkado kagaya ng freshwater tilapia. Maganda nga talagang alagaan ng brackish water tilapia. Ito ay mabilis lumaki, matibay sa sakit, madaling alagaan. Ito rin ay may mataas na presyo at malaking potensyal sa merkado. Pero paano nga ba ito inaalagaan? Halina't ating puntahan ang isang matagumpay na farm na nag-aalaga ng brackish water tilapia, ang Solin Farm. Madali lang alagaan ang tilapia sa brackish water pan. Una sa lahat, pumili tayo ng pan na may magandang forma, malinis, saka malapit sa source ng tubig. Sa pan preparation, kailangan nating patuyuin ang ating pan. Tapos, alisin yung mga itim na burak. Tapos, maalis ng burak, yung plasingan ng mga 2 hanggang 3 araw. Tapos yan, lagyan mo ng lime. Patubigan muli hanggang 15 to 20 cm, ready for seed para ang mga predator ay mamamatay. Tapos, isabay mo na lang ang fertilizer para bumuo ng mga natural foods. Tapos, gradually increase your pan water level para ready for stocking. Sa price selection, kailangan natin ang uniform ang size. Galing ito sa certified hatchery. Kung maaari naman, 6 rivers para hindi dumami ang tilapia sa inyong pan. Ang acclimatization, pagdating ng fry, mga 2 araw after dumating sa area, increase yung saline niya, galing siya sa freshwater. You have to increase it every day
until the salinity of your pan coincide to the salinity of your tilapia fingerlings before it will stuck on the pan. Ang feeding sa grow-out, kung maliit pa, ngayon itatawag nilang blind feeding, morning and afternoon lang. Pero lumaki na, mga 3 hanggang 4 na bisis isang araw. Ang monitoring, usually kung maliliit pa, mga 15 days, every 15 days mag-sampling. Pero kung harvestable na, kung kailangan mga 1 week, every week mag-sampling tayo. Para makita natin kung ready na ba i-market ang isda. Harvest, mga 5 to 5.5 months, pwede na harveston, mga 400 grams ang laki. Madali lang pala talagang alagaan ang tilapia sa brackish water pan. Gaano nga ba kahalaga ang wastong nutrisyon at tamang pagpapakain sa ating inaalaga ang tilapia? Kami po sa Sante Feeds Corporation ay gumawa at nagdisenyo ng patuka o feeds na intended for tilapia. Ito po ang Tati Extra Float. Maaari ho natin itong gamitin mula maliliit o kaya fingerlings hanggang harvestable size. Ito ay gawa sa piling-pili at dekalidad na raw materials na pinrases gamit ang pinakamodernong extrusion machine. Dahil extruded ito ay mabilis na na-absorb ng ating tilapia na naku-convert into flesh. Kaya ito ang dahilan na bumababa ang ating feed conversion ratio o kaya yung FCR na tinatawag natin. Ito rin ay water stable o hindi mapulbo, kaya ito ay environmental friendly. Dahil dito, nakakasiguro tayo na mas epesyente, mataas yung kita at sustainable ito. 70% ng ating puhunan ay napupunta sa feeds o sa patuka. Kung kaya't, mahalaga talaga na ito ay may wastong nutrisyon na angkop sa pangangailangan ng ating brackish water tilapia. Ganon din sa tamang pagpapakain o proper feeding management. Magkano naman kaya ang pwede nating kitain sa pag-aalaga ng tilapia sa brackish water pan? Sa 1 hektaryang pan, pwede ho tayong maghulog ng 5 piraso per square meter o kaya 50,000, depende ho sa lalim ng pan natin. Tayo po ay makakapag-harvest ng 12 tons o kaya mas mahigit pa sa loob ho ng 5 buwan na may survival rate na 70%. So, yung production cost ho natin ay aabot po ng 50 pesos per kilo. Ang tilapia naman ho na ating naani o kaya ating na-harvest ay pwede ho nating ibenta sa halagang 85 to 90 pesos per kilo. So, sa kabuuan, tayo ay kikita ho ng 35 pesos to 40 pesos per kilo na ibibenta ho natin. Kailangan lang ho nating alalahanin na yung kita at gastos natin ay nagbabago depende ho sa mga factors na nasa ating pan. Isa na po dito ay yung price survival, yung feed conversion na tinatawag o kaya yung FCR, yung feed cost natin at yung kalidad ng tubig at iba pa. Kung kaya't mahalaga rin yung proper management natin sa pag-aalaga ng tilapia sa isang brackish water pan. Sa tamang pag-aalaga at tamang patuka, dulot nito ay magandang kita. Ano naman kaya ang masasabi ng ating customer ukol dito? Ang paman ang ginagamit namin feeds ay Tati Feeds. Simula 1996 until now. Kasi ito ay maganda, subok na sa lahat. Ang delivery madali, mabilis lumaki yung alaga mo. Kunti na medyo mababa ang FCR mo, dali rang ma-harvest. Sadyang nakaka-inspire ang kwento ng Solin Farm. Kaya't kung kayo ay naghahanap ng pagkakakitaan o dagdag kita, bakit di natin subukan ang pag-aalaga ng tilapia sa brackish water pan? Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa Tati TV. Para sa inyong mga katanungan, maaari kayong makipag-ugnayan sa amin via email, text o social media na nakikita ninyo sa TV screen. Muli, ako si Ace Marco Gumba, Area Sales Supervisor at nag-iiwan ng magandang umaga.